Good day everyone! Today share ko lang ang aking experience about sa aking restricted account in Shopee and /banned. So naban ako. So paano ito nangyayari at paano ito natin maiwasan? So ayan, ang kwento nito, August 24, during 8 to 10 PM na may 70% off voucher, nag-check kami sa, lahat kaming family member, 5 kaming family member, nag-check kami ng sabay-sabay, nag-check out kami ng sabay-sabay sa Shopee. Kasi may mga kailangan kaming bilhin. And ayun, after 30 minutes, nag-notification si Shopee na ban ng aming mga account. So, ganito nang lumalabas. So, nalungkot kami ng todo at na-worry kasi may pera pa tong loob ng Shopee ko. May mga ongoing and pending akong checkout orders. Tapos may mga waiting din. Then, may spay pa nga ako Kaya sobrang worry ko. So, sa aming family member, ako lang yung nag-attempt na mag-appeal. So, ito. Ang ginawa ko kinabukasan, August 25, nanghiram ako ng account ng aking friend. So, doon ako nag-report, nag-chat ako si agent, ni-report ko yung incident. Nag-provide ako nitong print screen, nag-provide ako ng valid ID, and nag-provide ako ng picture ng aking Shopee account. So, ayun. And after that na nakapag-response ako, naghintay ako ng 72 hours din. 72 hours na meron daw response si Shopee. So, after nung 72 hours, ito ang response sa akin. Nakapag-provide na ako. At sabi dito, we have received the documents you submitted on your concern. And after approval daw, nasuspend ang aking account for abusing Shopee vouchers benefit with multiple buyers accounts. So, yun ang nakwento ko. Hindi naman talaga ako nag-abuse, which is isang network lang talaga yung gamit naming Wi-Fi. Then, 5 kaming sabay-sabay nag-checkout kasi nga usapan na namin yung kung mag-checkout tayo mamayang gabi ng mga orders natin. So, ayun. Tapos, ang nangyari pa, isang receiver lang ang pinapangalan namin sa Shopee namin kasi nga nakatira kami sa isang private place. Which, hindi na private place. Paano ba ito? Basta, yung lugar na parang mahirap hanapin yung mga tao, hindi katulad sa iba na barangay-barangay. Kahit pagkapasok pa lang ng rider sa barangay nyo, alam na kung sino kayo o ganon. Basta kaya ang nilalagay namin, yung kilala talaga sa aming family member kung sino, para isahang tanong sa guard, alam na kung saan ba to nakatira, ganon. Kasi pag tinanong mo doon sa labasan, hindi man yan kilala, kaya sa guard ka talaga tatanong. So, ayun. Then, pinapaprovide ako ng explanation letter daw why I committed that violation, acknowledgement letter na hindi na uulitin, tapos valid ID na may complete address, naka-state, and selfie na hawak-hawak ko yung valid ID ko. So, nag-provide ako nun. And after that, pinapahintay ako nito ng 48 hours or from 5 days na. Kasi yung nasabit ako, nakipag-chat, nakihiram ako ng account ng aking friend, 72 hours, plus after ko makapag-submit nito, 48 hours. So, same day, August 28, nag-provide ako nito, pinrovide ko tong hinihingi niya. Then after that, ito yung mga ID na valid. Ayan na, 1 to 17. Pili na lang kayo dyan kung alin dyan. So, ayan, for 48 hours ang sabi dito. And it is subject for approval pa ha. So, hindi pa talaga yan totally daw. Ayan. Pero everyday ako nagtatawag kasi meron na ditong landline. Merong landline si Shopee. Tawag kayo doon. Ayan. After 28 yun, one day nag-response na siya. Thank you for response but unfortunately daw, the address ko daw sa valid ID hindi daw match sa address ko sa Shopee account. Ito ang sinasabi nito, yung receiving address sa mga parcel. Hindi talaga siya magtatali doon sa mga address ko sa valid ID. Kasi yung valid ID ko, kung saan ako doon pinanganak, saan ako nakatira before. Which is ngayon may bago na kaming bahay. O syempre, doon naman talaga sa bagong bahay namin ipapareceive. So, issue pala yun kay Shopee. Dinaloka ako. Ayan. Pinapasubmit ako ng billing statement. Ayan. 30 na to. 29 yung So, 30. Ayan, the following day naman. Nag-reply ako noon. So, pero that 28, dito sa 28, dito sa 28, after that, kasi nagpa-follow up ako sa Shopee, nag-provide na ako ng billing statement, water bill, electric bill, then bank account statement kasi may address doon sa bank account statement, and birth certificate ng anak ko to prove na ako yon. And may selfie din yun, bawat isa nagse-selfie din, may selfie na sinabit ko dito sa email. Tapos after nito, ayan, ang response nito sa akin, maghihintay pa din ako ng 24 hours.
Pero 48 hours na, kasi ngayon ay August 1 na, ay September 1, kasi August 30 yan, wala pa ding update. So, it takes lahat ng 7 days. 7 days na wala pang update. Kasi start ako 25, 26, 27, 28, 29, 30, 10, 31, then what? 8 days na, sorry. 8 days na today. So, ayan, hope maayos na ito ngayong araw. Hinihintay ko lang ang response ni Shopee. And kagabi, bago ako natulog, sinabit ko lahat ng documents ko para simula sa simula, lahat kinompile ko and sinabit ko ulit para isahang tingin nila, makikita nila yung concern ko. So, ayun, as experience, ganun din ang gawin nyo sa ginawa ko, pero patiently waiting pa din sa result. Thank you so much!